Mahilig ka ba sa photography o pagkuha ng mga pictures? Alam mo ba, pwede mo itong pagkakitaan at maari ikaw ay yumaman. Kung paano, i-reveal ko sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Disclaimer po, I'm just here to share business ideas and expertise on monetizing your skills. Itong mga ideas na ipipresent ko is meant to inspire. Kung gusto nyo pang malaliman na kaalaman, I recommend seeking guidance from experts in your chosen field. So, usapang business ideas po tayo, lalo na pagdating sa photography. Alam mo, ang napakaganda po ng opportunity kung ikaw ay may hilig, lalo na kung may cellphone ka ngayon, pwede mo itong pagkakitaan. So, bibigyan ko ng ideas as I give it to you. Ito po ang mangyayari. First, I will give you how it works. Tapos next, ano yung marketing strategy na pwede mong gawin at pagkano ang pwede mong kitain. Let's go first to event photography services. Since magaling ka na, di mag-offer ka na ng mga tinatawag nating portrait shots or pwede kang mag-event coverage. It all depends, di ba? Kung magaling ka talaga sa photography, ang pwede mong gawin na ito yung marketing strategy. Number one, pwede kang magbigay ng free service muna sa mga special people at alam mo mga influencers. Sabi mo, sir, ma'am, meron ba kayong labas? Baka pwedeng ako mag-photoshoot sa iyo for free, wala kayong babayaran, walang commitment. Ang gusto ko lang is makunan ko kayo kasi idol ko kayo. Yan. Pagkatapos niyan, nag-shoot ka na, ma'am, ito na yung mga photos na shoot ko. Feel free to post. And it's okay also na i-post ko sa page ko. Yun lang hihingin mo. So ngayon, pag nakita, ang ganda na pagkakuha niya, paano niya nakuha yung angulo? Paano niya nasunog yung likod? Paano? Ganon. So pagka ganon na, ayan na. So may mag-i-inquire na sa'yo. At pwede ka na mag-charge per event. Pwede ka mag-start na minimum of 2,500. Pag dumami, gawin mong 5, gawin mong 10, gawin mong 20, gawin mong 50. Depends kung ano ng level mo. That's number one idea. Maganda ba? Kung maganda, type maganda sa comment section. Diba? First idea lang ha. Number two, ang pwede mong gawin is portrait photography studio. Ano ibig sabihin ng portrait? Ang ibig sabihin yan, based on a subject. Tao siya. Diba? Pwedeng family portrait, pwedeng headshot, ulo lang, pwedeng maternity photos. Or like for example, ito pa, wala pang gumagawa nito. Yung sa hospital, yung giving birth, o yung first shot ng baby nung lumabas, or if not naman, mismo sa nursery. Ang ganda po yun. Pwede rin kayong mag-personalize photography sa bahay mo o sa office o sa bahay ng kliyente mo. Ang gagawin mo lang dito, again, una, free service. Pakitang gilas ka muna. Gawa ka muna ng portfolio. Then post mo sa social media, itong kaya kong gawin. So again, tuwing may photoshoot ka, mahina na yan. 5K, 10K. And then baka makuha kang 2 kliyente at 10K, 20K. Kung 10 kliyente, 100K a month. Saan ka pa? Number 3, ito rin, hindi masyadong ginagawa. Alam nyo ba na binibili rin po ang images ngayon? Ang tawag namin dyan ay stock photography. Ang pwede nyong gawin, build a photography, high-quality images that will cater to a specific industry. Like for example, alam mo, kung ako, nangangailangan ako all about money, pera, kahirapan, nagbabayad ako, nag-subscription. So, pwede ka mag-shoot, kung wala ka lang ginagawa, i-upload mo, tapos ibebenta mo. Ila-license mo, naka-license po yan sa inyo. And then, ito pag yan, binibili at dina-download po yan, may bayad yan. Kada download. So, in other words, pwede kang kumita ng extra 5,000 to 30,000 pesos per month. Isa pa, pwede mong gawin product photography. When you say product, magkikreate ka ng eye-catching images that will feature, let's say, power bank, or let's say, a remote control, or let's say, a product just like this. So, photography. So, paano mo kukunan yung angulo, di ba? Ang pwede mong kliyente, alam mo sino? Yung mga online sellers, e-commerce, platforms, lalo na, like for example, nakikita mo, hindi man maganda yung mga picture na ginagamit nila. Ay, naku, ma'am, okay lang ba na mag-take ako ng photo, pakita ko sa inyo kung paano natin ma-improve to for free? Ha? Kuha ka lang ng isa. Isa lang, ha? O maganda ba? Nagustuhan niyo iba-ibang angulo? Ay, maganda siya. Pwede mo bang kunan na rin yung mga ibang products ko? Ma'am, yung una libre. Yung susunod, may bayad na po. In other words, magkakaroon ka na ng income, di ba? Project. So, easy yan. 10,000 to 50,000 pesos per project. O, isa pang photography. Na wala rin nakakapansin nito. Tindi nito. Real estate photography. So, yun nga. Yung mga house for rent. Pangit ng angulo kaya hindi minsan na di ba? Yung mga house for sale. Dapat i-reach out mo. Sino? Ang dami nito. Real estate agents. Property developers. Take ka ng photo. Pakita mo. Di ba? Offer virtual tours. Drone photography. Drone video. Ay,
Ay, nako. Pag ako, yan ang gagawin ko. Bakit? Magcha-charge ako ng 15,000 minimum to 100,000. Depende sa talent ko. Diba? Per property. Grabe naman. Diba magandang idea? Chris4557, si GD, at the same time, Joyce Silva. What can you say? Nagpapa-shoutout to mga to. Ngayon, kung expert ka na, magaling ka na, may following ka na. O, ito, next. Photography, workshop, and classes. You can teach aspiring photographers essential skills and techniques. Hands-on workshop, online courses. Ang isang lodi na talagang sinusundan ko pagdating sa photography, walang iba kundi si Mr. Pat D. P-A-T-D-Y. Alam mo, pwede ka mag-charge ng 5,000 to 20,000 per person, per workshop. And then, isa pa. May mga iba naman, take ng picture, pero hindi nila alam paano organize. Guilty ka ba? Oo, guilty ako. Ang dami kong pictures sa wala lang, pictures lang. Pero hindi ko na-organize. Hindi ko naayos na optimize. Dapat meron ng gumagawa ng organization and editing, retouching services. Para maayos yung correct exposure, color balance, yung hue, di ba? So, ang gagawin mo lang, mag-showcase ka lang ng editing skills mo before and after lang. Or if not, offer free trials again. Alam mo, per project, kung may gagawa lang, willing ako magbayad. Mga 2,500 pataas per project. O ito, isa pang pwede mong gawin na walang puhunan. Photography blog or YouTube channel. Ang pwede mong gawin, mag-create ka ng strong brand, mag-create ka ng strong following, and you give free information, valuable insights, tutorials, product reviews, sa mga cameras na ginagamit, angulo, anong saturation, di ba? So, create engaging content about photography, tips, tutorials, gear reviews, and darating pa na ang daming magpapareview po sa'yo. Di kita ka na. Ang minimum kitaan dyan, 10,000 pataas. Ang last idea na gusto kong i-share po sa inyo na hindi masyadong napapansin when it comes to photography, equipment rental services sa photography. Siyempre, ito lang reality. No? Hindi lahat ng mga photographer kayang bumili ng mga high-end equipment, ng mga lenses, lighting gear, accessories. Alam mo, pwede mong gawin, paupa ka. Kung may pera ka. Kada labas, magkano yun? Let's say, 10,000, 20,000. Kung makadalawa, tatlo, isang buwan, panalong-panalo ka na. So again, sino ka partner mo dito? Siyempre, yung mga nagsushoot. Or if not naman, mga companies and organization who needs it. May tao sila pero wala silang equipment. So magre-rent sa'yo. Pwede kang kumita ng 10,000 to 6-digit income per month. So kung tutuusin nyo, kung ang passion mo, kapatid, ay photography, pwede mo tong pagkakitaan. Kailangan lang sapat na kaalaman at karanasan. At pwede mo nang i-monetize ang iyong hobby. Sana naman nakatulong ulit itong episode na ito. Kung nakatulong tong episode na ito, pakitype tulong sa comment section. And ang panalangin ko, sana matuto rin kayo sa ibang episode kasi ang dami kong episode about business ideas right now. Nag-series ako. 10 business ideas sa mga taong mahilig sa sapatos. 10 business ideas sa mga taong mahilig gumala. 10 business ideas sa mga taong mahilig kumain. At kung kayo yon, i-search na lang sa channel na ito. Maraming salamat. Tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.